Papadudot. Lahat naman siguro tayo ay may panghihinayang sa buhay. Oportunidad man ito, bagay o tao. Madalas ay naiisip natin na kung maibabalik pa ang nakaraan ay gagawin natin ang lahat upang hindi na mawala sa atin ang mga pinanghihinayangan natin. At yun ang eksaktong naramdaman ko kaya napasulat ako sa inyong programang Barangay Love Stories. Pero bago ko ipagpatuloy ang pagkukwento ay magpapakilala muna ako. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang August, 31 years old at kababalik ko lang dito sa Canada netong taong 2024 upang magtrabaho. Hindi na dapat ako mag-abroad ulit pero desidido akong mabigyan ng magandang kinabukasan ng nag-iisa naming anak na si Fatima. Medyo huli ko nang na-realize na kailangan ko palang magdoble sikap lalo na nung naging tatay na ako. Palibas ay masyado akong kampante at bulakbol noong araw. Mabarkada kasi ako at malimit namin yung pinag-aawayan ng kinakasama ko. Hindi niyo ako masisisi. Nagulat kasi ako sa responsibilidad ng pagiging isang ama. At aminado kong hindi ko pa na-enjoy ang pagkabinata ko. Kaya naman naging easy-go-lucky ako sa relasyon namin ni Fatima. Yun! Galing! Panalo na naman kami. Grabe. Buti pumusta ako ng malaki. August, hindi mo ba naririnig yung anak natin? Kanina pa umiiyak ko. Tana anak. Halika, buhatin ka muna ni Mama ha. Ano ba naman yan, Fatima? Nagugulat ka naman. Oo. Sa boses ko nagulat ka pero hindi mo malang narinig ang iyak ng anak natin? Ayos ka rin ha? Kanina naman hindi umiiyak si baby. Kanina hindi umiiyak si baby. Ang sabihin mo kahit nakabaging tong anak natin sa kaiiyak, wala kang pakialam kasi nakatutok ka lang dyan sa cellphone mo. Grabe ka naman magsalita. Totoo naman ah. Bakit? Nasasaktan ka? Sino ba naman di masasaktan dun? Day off ko naman. Karapatan kong gawin ang gusto kong gawin kasi pahinga ako sa trabaho ngayong araw. Wow! Buti ka pa may karapatang magpahinga. Kumusta naman ako? Isusumbat mo na naman sa akin pag-aalaga mo sa anak natin? Malamang! Yan tayo Kung makapagsalita ka, akala mo di natin anak yung inaalagaan mo. Hindi ako magkakaganito kung tinutulungan mo sana ako. Kaso hindi Akala mo kung sino kang senyorito? Baka nakakalimutan mo ha? 2 buwan pa lang tong anak natin, August. Hindi ko naman nakakalimutan yon. Tsaka tinutulungan naman kita sa abot na makakaya ko Talaga ba? Hindi mo nga maalagaan ang anak natin ng ilang oras para makatulog man lang ako Puyat na puyat kaya ako. Tapos ikaw, palagi na lang ang sarap ng tulog mo sa gabi. Siyempre, pumapasok ako sa araw. Anong gusto mo? Pareho tayong puyat? Ang sa akin lang naman, iparamdam mo naman sa akin na mahalaga ako sa'yo. Simula kasi nung mga anak ako, parang kung sino na lang ang trato mo sa akin. Parang katulong mo na lang ang tagapag-alaga ng anak mo. Masyado ka namang OA. Hindi naman kita tinatrato ng ganyan Hirap sa'yo, kinakawawa mo lagi sarili mo Kawawa naman talaga ako Diba? Hindi ba halata? Tingnan mo nga yung itsura ko. Hindi ko na magawang magsuklay o maligo man lang kasi nakatutok ako sa anak natin. Pahinga ko na sana yung araw na nandito ka, pero hindi ka rin maasahan. Kung minsan mas ikaw pang inaalagaan kaysa sa baby natin Hindi ko nakasalanan kung di ka makapagsuklay o makaligo. Diskartehan mo yan, malaki ka na. Buisit ka talaga! Tingnan mo. Pati Anak anak natin naiingayan na sa bunganga mo. Anak, hindi ako magbubunganga ng ganito kung may kusa ka lang. Ang kaso, para kang laruan na disusi Nung nakaraan, kinumpara mo ako sa pakong dipukpok. Ngayon naman sa laruang disusi. Totoo naman Bakit? Nasaktan ka ba, ha? Malamang. Akala mo sa aming mga lalaki, walang feelings? Sa'yo, oo. Kasi mukha kang nagmamanhid-manhidan. Kayamot ka naman Alam mo, kung sisirain mo lang araw ko, mabuti pa. Punta na lang ako sa mga tropa ko. Sandali,
Sandali lang! Sino may sabi sa'yo na aalis ka? Dito ka lang! At sinong may sabi sa'yo na mapipigilan mo ako? Isusumbong kita sa nanay mo pag umalis ka. Kaya kung ayaw mong masermonan, dito ka lang sa bahay natin! Pambihira naman. Ginamit mo pa si nanay. Talaga! O ayan, buhatin mo ang anak natin. Teka, anong gagawin ko rito? Alagaan mo, padedehin mo, o di kaya naman patulogin mo. At saan ka pupunta? Saan pa ba? Eh di sa banyo, maliligo kasi nanlilimahid nga ako. Sabi mo, diskartehan ko paliligo ko, di ba? O yan, bantayan mo ang anak mo. Diyan ka na. Naman eh. Bilisan mo lang ha. Tahan na baby. Nandito na si Papa, huwag ka na umiyak. Papa Dudut, 25 years old ako noong nabuntis ko si Fatima at nung nalaman yun ni nanay ay hindi siya agad natuwa dahil nga sa aming 5 magkakapatid na lalaki ay ako lamang yung mahinang dumiskarte at tatamad-tamad. Kaya naman nag-alala ng husto ang nanay ko kung paano ko bubuhayin ang magiging anak ko. Wala naman akong trabaho noong nabuntis ko ang kinakasama ko. Buti na lang talaga at naawa sa akin yung isa kong tropa kaya pinasok ako bilang waiter sa parisan niya. Kaya sinabi ko sa nanay ko na pangangatawanan ko ang mag-ina ko. Pero dahil wala pa kaming sapat na ipon na pangbukod ay inuwi ko muna sa bahay si Fatima. Maayos po ang naging pagtanggap at pakikitungo ng nanay ko kay Fatima. Bagay na ikinatuwa at ipinagpasalamat niya. Palibhasa ay matagal na talagang gustong magkaanak ng babae ng mga magulang ko. Pero namatay na lamang ang tatay ko ay hindi yon natupad. Kaya nga itinuring ni nanay na parang tunay na anak si Fatima lalo na at ito lang yung manugang niya na tumira sa bahay namin. Kaya lang ay meron din palang disadvantage yun dahil kapag nag-aaway kami ni Fatima, siya ang laging kinakampihan ng nanay Ofelia ko, Papa Dudut. August? Ano na naman yung nakarating sa akin na nag-away na naman kayo ni Fatima? At talagang tinutuon niya yung sumbong niya sa'yo? Hindi siya nagsumbong. Nakita ko lang siya na umiiyak habang hinihele yung anak nyo, kaya nag-alala ko. Ayun, tinanong ko. Nung una ayaw pa ngang sabihin pero pinilit ko, kaya napakwento na lang din yung kinakasama mo. Huhulaan ko po, sa kwento niya, siya na naman ang tama tapos ako yung mali. O naniniwala naman ako kay Fatima. Kasi nakikita ko ang mga pagkukulang mo sa pamilya mo. Pati ba naman kayo, Nay? Anong pati ako? Sakit niyo magsalita kasi. Nasasaktan ka kasi totoo yung sinabi ko. Malay niyo naman nagdadrama lang yung si Fatima. Dito kasing nakaraan, lagi siyang malungkot. Tapos tingin niya pa sa sarili niya, kinakawawa ko. Kaya nga naiinis ako sa kanya Kasi di naman ganun trato ko, pero yun iniisip niya. Intindihin mo na lang ang kinakasama mo. Baka mamaya dumaan sa ano nga yun? Postpartum depression yang si Fatima. Mahirap yun para sa aming mga babae na nagluwal ng sanggol. Kayo talaga? Kung ano-ano yung nababasa niyo sa internet. Anong postpartum depression? Di naman yung totoo. Dami niyong alam. Anong hindi totoo? Eksperto na ang may sabi. Saka kung makapagsalita ka? Palibhasa, hindi ikaw ang nanganak. Bakit naman kami magkakaanak? Lalaki kami, di ba? Wala kaming matres. Opa, napakabastos mo namang bata ka. Hindi na po ako bata. Kaka-26 ko lang po, di ba? Alam mo naman pala na hindi ka na bata pero parang bata ka pa rin kung mag-isip at umasta. Baka nakakalimutan mo. May sarili ka na ring anak, August. Hindi ko po nakakalimutan yon pero... Pero ano? Nakakapagod din palang maging magulang. 2 buwan pa lang ang anak ninyo ni Fatima. Mahaba-haba pa ang panahon na gugugulin nyo sa pagpapalaki ng anak nyo. Tapos napapagod ka na agad? Hindi ko naman po kasi alam na ganito kahirap maging tatay. Doon pa lang sa kailangan ko magtrabaho para may panggatas at diaper yung anak ko. O sinong gusto mong magtrabaho? Ako? Matanda na ako para magbanat ng buto. Hindi ko naman po sinabi na kayo yung magtrabaho. Ang hirap kasi sa inyong kabataan. Gagawa-gawa kayo ng bata, pero takot kayo sa responsibilidad. Bilis nyo pang mapagod, lalo ka na. Sorry na po. Huwag na kayong magalit sa akin. Paanong hindi magagalit sa'yo? Katwiran mo, bulok. Tapos panaysisi ka pa sa kinakasama mo. Maanong tulungan mo na lang siya pag nandito ka sa bahay? Hindi naman po kasi nakakatuwang tulungan si Fatima. Wala na siyang ginawa kundi magreklamo.
Katulad nung pag naglalaba kami. Sabi niya di naman daw maayos pagbabanlaw ko, kaya bumubula pa yung sinampay namin. Kahit ako siguro si Fatima, magrereklamo sa klase ng paglalaba mo. Hindi nga po kasi ako marunong. Kasalanan niyo rin naman po kasi di niyo ako tinuruan nung araw. At ako pang sinisi mo? Sa inyong magkakapatid, ikaw yung napakasutel, napakatamad, at mareklamo pag inuutusan. Akala mo yata habang buhay akong nasa tabi mo, kaya kahit ganyan ang edad mo wala ka pa ring alam sa mundo. Sobra naman po kayo magsalita. Ginagawa ko naman makakaya ko. Pwes, pagbutihan mo pa. Huwag mo sasabihin na pagod ka na, kasi pag magulang ka na, wala ka ng karapatang mapagod. Sana kasi bago ka nag-anak, pinag-isipan mo muna yung bagay na yan. Tapos ako pang sisisihin mo? Kesyo hindi kita tinuruan ng ganito, ganyan? Ikaw ang hindi willing matuto? Oo na po. Sorry na nga po. Huwag kang panay sorry. Magsikap ka para sa anak at pamilya mo. Tanda-tanda mo na Papa Dudut, pakiramdam ko ay wala akong kakampi sa sarili naming pamamahay. At kahit na nanay ko ay hindi rin ako kinakampihan, kaya nga habang tumatagal ay napuno na lamang ako. Inisip ko na napaka-unfair nila sa akin dahil pinagtutulungan nila ako. Namahal lang nila ako sa tuwing may naibibigay ako sa pamilya namin. Pero dahil madalang lang naman yon ay madalas silang magalit sa akin. Kaya naman imbes na matuto at magpursige ako sa trabaho ay mas lalo akong tinamad. Hindi nagtagal ay lumayo na ng tuluyan ang loob ko sa mag-ina ko at pati na rin kay nanay. Mas matimbang na sa akin ang mga tropa ko dahil sila ang nalalapitan ko para makinig ng mga hinaing ko sa buhay. Lalo na kung tungkol yon sa kinakasama ko. Nawalan na rin ako ng amor sa anak namin at kapag nasa bahay ako, ay mas gusto ko na lamang matulog kesa alagaan siya. Bakit ko gagawin yon? Trabaho yon ni Fatima bilang babae. Dahil sa ugali kong yon ay lagi na lang nagagalit sa akin ang nanay ko, Papa Dudut. Pero wala akong pakialam. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sa aming magkakapatid, ako lang ang hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Choice ko naman yon kasi nahirapan ako sa college. Nakatungtong naman ako pero isang semestre lamang ay nag-back out na ako. Buti na lamang at graduate na lahat ng mga kuya ko noong namatay ang tatay kaya wala nang masyadong iniisip si nanay. Dalawa pa sa mga kapatid ko ang nakatira na rin sa ibang bansa. Yung panganay ay sa Canada at yung pangatlo ay sa Korea. At silang sumusuporta sa amin ng nanay ko bago ko nabuntis si Fatima. Kaya nga nasabi ko na nagulat talaga ako sa responsibilidad ng pagiging magulang dahil sa edad ko noon ay wala pang direksyon ng buhay ko. At ayos lang kung magtrabaho ako o hindi kasi may kinakain naman kami ng nanay ko. Kaya lang noong nagkaanak na ako ay nagbago na nga ang lahat. At hindi ko alam kung kakayanin ko pa dahil nga nami-miss ko na yung dati kong buhay na binata at walang iniisip na responsibilidad, Papa Dudut. Ay, grabe. Daming customer kanina sa paresan. Ayun, di ako maganda ugaga sa kakaserve sa mga tao. Mabuti pa, makaupo nga muna. August, nabili mo ba yung gamot ng anak natin para sa sinat niya? Ha? Ay, nako, hindi. Ano ka ba naman? Ubus na yung gamot ni baby. Huling inom na yung kanina. Bakit? May sinabi ka ba sa akin? Oo, kaninang umaga. Kaninang umaga pa pala. Malamang makakalimutan ko yon kasi nga dami kong ginawa. Pero nag-text ako sa'yo eh. Huwag mo sabihin na hindi mo nabasa. Nakita ko status mo sa Facebook kaninang 3:00. Sobra ka naman. Ako pa talaga, ikaw tong parang wala sa hulog. Alam mo may sakit yung anak natin eh. Bukas ka na lang bumili. Masyado ka namang ano. O sige, akin ang pambili. Anong pambili? Wala akong pambili. Bakit wala? Sahod mo ngayon, di ba? Oo, kaya lang Ano? konti lang yung sinahod ko kasi may ilang araw din akong di nakapasok nung sumakit ngipin ko, di ba? O tapos? Ayun,
Sakto lang pambayad sa kinuha kong hulugang cellphone. Ano ka mo? Kaya wala na akong pera. At inuna mo pa talagang bayaran yung pesting cellphone na yan? Alam mo naman na tuwing sahod ko yun hinuhulugan, di ba? Tsaka pumayag ka naman na kumuha ako matapos mo basagin yung screen ng phone ko. Oo nga, pero hindi ibig sabihin uunahin mo yan kaysa sa pambili ng gamot ng anak mo. O paano na ngayon? Wala kang maibigay sa akin na pera. Saan ako kukuha ng pambili ng gamot ng anak natin? Kay nanay na lang muna siguro. Hindi ka ba nahihiya sa nanay mo? Ang tanda-tanda mo na, asa ka pa rin sa kanya? Kesa naman di mo mabili ng gamot ang anak natin, sige nga. Tsaka babayaran ko naman pag sumahod ako sa susunod eh. Kung makapagsalita ka para kampante ka lang na may nanay kang mauutangan kaya hindi mo na kami inisip ng anak mo ah. Ano na naman bang drama yan, Fatima? May binayaran nga ako, di ba? Hirap bang intindihin yon? Oo, kasi ikaw ang padre de pamilya sa atin. Dapat alam mo i-prioritize sa pangangailangan ng pamilya. Tsaka hindi lang naman ito yung unang beses na nagipit tayo ah. Dahil sa kulang o hindi kaya mababa yung sweldo mo. Buti na lang talaga nandyan yung nanay mo pero mahiya ka naman sa kanya. Bakit ako mahihiya nanay ko yun? Tsaka asa rin naman siya sa mga kuya ko na nasa ibang bansa. Eh di mahiya ka sa mga kuya mo? Ay, ewan ko sa'yo. Ang nega mo naman. Hindi ako nega. Sinasabi ko lang sa'yo yung totoo. Matanong nga kita, kontento ka na ba sa trabaho mo dyan sa paresan ng tropa mo? Oh, trabaho ko na naman na pagdiskitahan mo. Tanong ko ang sagutin mo. Kasi hindi kayang bumuhay ng pamilya yung sinusweldo mo doon. Kaya naman. Kaya mo mukha mo. Wala ka nga may abot sa akin ngayong pambili ng gamot ng anak mo eh. Paulit-ulit naman tayo eh. Hayaan mo. Sa susunod, meron na akong iaabot. Parang nagsisisi na ako na nagpabuntis ako sa katulad mo na mahilang dumiskarte at kontento na lang sa puro hingi sa nanay niya. Kakainis ka! Papadudot nagkakilala kami ni Fatima sa isang dating app. Tagal ko na rin kasi noong walang jowa kaya nainggit na ako sa mga tropa ko na in a relationship. Lagi kasi akong out of place pag nagsasama-sama silang may mga jowa kaya sabi ko sa sarili ko ay gusto ko na rin pumasok sa isang relasyon. Jowa lang talaga, wala pa sa isip ko ang magkaroon ng anak kaso'y nadisgrasya noong nagkainuman kami na magtotropa bilang selebrasyon ng pagkakaroon ko ng jowa. Pareho kaming nalasing ni Fatima at ayon, buminggo na kaagad. Dahil nga sa lumalalang away namin ni Fatima tungkol sa pera, unti-unti na rin nawala yung pagmamahal ko sa kanya. Saka malaki na rin ang pinagbago niya simula ng mga anak na siya. Madalas na niyang napapabayaan ang kanyang sarili kaya hindi na siya ganon kaakit-akit sa aking paningin. Kaya siguro ako nahulog sa katrabaho kong babae na di hamak na mas maganda kay Fatima. Kaso'y matalas ang pakiramdam ng kinakasama ko dahil nalaman niya ang kalokohan ko. At syempre sinumbong niya ako kaagad sa nanay ko, Papa Dudut. Nay! Muntik naman po akong tamaan ng kaserola. Sana nga tinamaan ka na kasi kulang pa yan kung tutuusin. Bakit po ba? Ano po kasalanan ko? Nakuha mo pa talagang magtanong? Halika rito. Papaluin kita ng panandok. Hindi kang bata ka? Wag po, Nay. Masakit po yan. Wala akong pakialam. Sana naisip mo yan bago ka nagloko. Ano po magloko? Hindi ko po kayo maintindihan. Aray ko, Nay! Kunwari ka pa? Alam ko na lahat kasi sinabi sa akin ni Fatima. Ano na naman po bang sinumbong sa inyo ng babaeng yun? Eh di ano pa nga ba? Yung tungkol lang naman sa pambababae mong damuho ka. At naniwala naman kayo sa kanya, ako tong anak nyo? Bakit hindi ako maniniwala kay Fatima? Eh hindi naman sinungaling yung kinakasama mo. Nay naman eh. Kung ganun, totoo nga. Sabihin mo, totoo ngang nang babae ka? Nay, please po. Sagutin mo ang tanong ko, tatamaan ka ulit nitong panandok na hawak ko. Opo. Nang babae nga po ako. Ang kapal ng mukha mong bata. Hindi na nga po ako bata. Huwag niyo na po akong ituring na bata. Tama na po, nakakasakit na kayo. Dapat lang nasaktan kita para magtanda ka. Puro kasabi na hindi ka na bata. Pero tignan mo nga yung ginawa mo sa kinakasama mo.
May anak na kayo ni Fatima? Pero bakit nakuha mo pang tumingin sa iba? Kasi nakakasawa na po yung ugali ni Fatima. Nakakaaburido na. Parang hindi na siya yung babaeng minahal ko. Parang nag-iba na siya. Kaya ka ng babae kasi nag-iiba na si Fatima? Baka naman imahinasyon mo lang yon. Kasi sa nakikita ko, siya pa rin naman yung kinakasama mo. Yung nanay ng anak mo. Oo, may nagbago sa kanya. Lalo na sa pisikal niyang itsura. Nakwento niya sa akin na hindi ka na raw nagagandahan sa kanya dahil hindi na siya madalas nakapag-aayos o kahit suklay man lang. Pero naisip mo man lang ba kung bakit? May anak siyang inaalagaan. Naisip ko naman po yun. Pero yung ibang nanay nga, bakit nagagawa pa rin mag-ayos ng sarili nila? Malamang hindi sila nangungunsimi sa mga asawa nila. Hindi tulad mo. Mahina na nga dumiskarte. Nakuha pang mambabae. Ay! Saan ba ako nagkulang sa pagpapalaki sa'yo, anak? Bakit kasi ganyan ang ugali mo? Bakit hindi ka nalang nagmana sa mga kuya mo na matitino at responsable sa mga pamilya nila? Yan na naman kayo. Kinukumpara nyo na naman ako kay na kuya. Kanino kita ikukumpara? Sa mga kapitbahay? Siyempre hindi po. Nagtataka lang ako kasi pare-pareho naman kayo ng gatas na ininom. Isa rin yung tubig na pinanligo ninyo. Ay, walang labis, walang kulang. Pero bakit parang sa'yo sumablay, anak? Ewan ko po. Basta yun yung nararamdaman ko. Ayoko na kay Fatima kaya nagawa kong tumingin sa iba. Ganun na lang yon? Hahayaan mo na lang masira ang pamilya nyo dahil lang sa ayaw mo na? Kasi naman po pilitin pa natin. Wala rin naman patutunguhan. Ay, napakasinto-sinto mo talaga kahit kailan. Papadudot na galit ako ng husto kay Fatima dahil sa pagsusumbong niya sa nanay ko. Ewan ko pero pakiramdam ko ako yung aping-api sa amin dahil pinagtulungan nila ako ni nanay. Kaya nga ininsulto ko lalo ang kinakasama ko at mas pinamukha ko sa kanya kung bakit ko nagawang tumingin sa iba. Hindi nga nagtagal ay tuluyan na akong umalis sa bahay namin para makisama sa babae ko dahil mas ramdam ko sa kanya ang concern at pag-aalaga sa akin. Alam ko na marami sa inyo ang madidismaya at sasabihin na baka karmahin ako. Kaya nga pagkalipas ng 3 buwan ay nangyari ngayon nang manlalaki naman ang babaeng pinalit ko kay Fatima at hindi nagtagal ay iniwan na rin niya ako. Noong naging mag-isa ko ay nakaranas ako ng depresyon kaya kinapalang ko ang mukha kong umuwi sa pamilya ko. Kaso hindi ko naabutan sa bahay namin ang mag-ina ko dahil sinabi ni nanay na umalis na raw si Fatima Papadudut at umuwi sa kapatid niya para doon na manirahan kasama ang anak naming 2. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot doon ko po na-realize na sobrang lungkot pala na mag-isa sa bahay namin habang wala ang mag-ina ko. Kaya nga noong sinermonan ako ni nanay ay pikit mata kong tinanggap lahat ng mga sinabi niya. Tama naman kasi siya dahil naging pabaya akong padre di pamilya at malaki talaga ang pagkukulang ko kay Fatima at sa anak namin. Doon ako nag-isip-isip na sana'y hindi ko pinagpalit ang pamilyang meron ako. Nang makapag-ipon na ako ng lakas ng loob ay ginawa ko na ang sa tingin ko ay nararapat na tamang gawin. At yun nga ay ang panunuyo kay Fatima na bumalik sa bahay namin at sa buhay ko. Kasama ang nanay ko ay pinuntahan namin sila sa tinutuluyan nila para humingi ng paumanhin. Umaasa ako Papadudot na patatawaran ako ni Fatima kasi alam ko sa sarili kong mahal niya pa ako. At ako pa rin ang tatay ng anak namin, Papadudot. Pumunta ako rito para sunduin kayo ng anak natin. At bakit naman kami sasama sa'yo? Kasi pamilya tayo. Noon yon, bago mo mas pinili yung babae mo. Alam ko na malaki naging kasalanan ko sa'yo. Kaya nga nandito ako ngayon para humingi ng kapatawaran. Aaminin ko, naging padalos-dalos ako noong mga panahong yun. Nakalimutan ko kayo ng anak natin.
nang ipagpalit ko kayo sa iba. Kaya nga humihingi ako ng tawad sa lahat-lahat ng nagawa ko sa'yo at sa anak natin. At sa palagay mo, dahil lang sa humingi ka ng tawad, tapos na ang lahat ng mga kasalanan mo? Diyan ka nagkakamali, August. Dahil nagising na ako sa katotohanan. Ako rin naman. Kaya nga na-realize ko na mas mahalaga kayo sa akin ng anak natin. O buti naman na-realize mo yan. Pero sorry ka na lang, kasi huli na para sa bagay na yan. Anong ibig mong sabihin? Kasi pagod na akong makisama sa'yo. Pagod na akong umasa na mabibigyan mo kami ng maayos na buhay ng anak natin. Pagod na akong magmakaawa sa atensyon at pagod na ako sa pagmamahal mo. Pagod na akong mahalin ka. Please, wag mo naman gawin sa akin to. Ang alin? Huwag ako mapagod sa'yo? Oo, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon kasi nagsisisi na ako. Hindi ka ba nakikinig? Pagod na nga ako, di ba? Ibig sabihin, pati pagbibigay ng pagkakataon sa'yo, kinapaguran ko na rin. Pagod na akong umasa na magbabago ka pa kaya bahala ka na sa buhay mo. Fatima naman, wag mong gawin sa akin to. Alalahanin mo may anak tayo. Hindi ko nakakalimutan yon. Pero hanggat wala kang napapatunayan, wala ka rin karapatang matawag na tatay ng anak ko. Pangako, magsisikap ako. Maghahanap ako ng ibang trabaho para tumaas yung sahod ko, para makabukod na tayo at mabigay ko rin yung pangangailangan nyo. Gawin mo muna bago ako maniwala sa'yo. At kung magawa mo man, huwag ka pa rin umasa na magkakabalikan tayo. Hindi ko naman ipagkakait sa'yo yung anak natin eh. Pero ayoko na makisama sa'yo kahit kailan. Ayoko na ulit maranasan yung mangungunsumi ako sa'yo. Yung mapraning sa'yo dahil sa pagiging sinungaling mo. Regalo ko na lang talaga sa sarili ko na bitawan yung relasyon natin. Kasi alam ko, wala na akong mapapala sa katulad mo. Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Lahat naman ng tao nagkakamali. Walang pinapanganak na perpekto. Kaya nga magsikap ka na lang na magbago para maging mabuting tatay sa anak natin. Kasi hanggang doon na lang yung magiging papel mo sa buhay namin. Ang mabuti pa, umalis ka na. Ayoko na makita ka pa. Fatima naman, wag mo naman gawin sa akin to. Sorry pero ayaw na nga kasi talaga kitang makita. Hindi pa ako handang makita ulit ang manlolokong katulad mo kaya umalis ka na. Please, pag-usapan natin to. Wag mo ako ipagtabuyan. Gusto mo ba lumuhod ako? Hindi mo na kailangan gawin yan. Umalis ka na lang. Sige na, umalis ka na. Huwag ka na muna magpapakita sa akin. Fatima, buksan mo tong pinto. Mag-usap tayo. Fatima, mag-usap tayo. Patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Fatima! Papadudot na pahiya talaga ako ng husto ng pagsarhan ako ni Fatima ng pinto. At ang sakit lang sa loob ng mga sinabi niya sa akin. Gusto kong magalit sa kanya pero hindi ko magawa dahil kasalanan ko naman ang lahat. Iyak ako ng iyak habang inaalo ni nanay. Buti na lamang at kasama ko siya dahil parang nawala ng lakas ang mga tuhod ko dahil sa mga nangyari. Ramdam ko ang pag-aalala niya at nananaig pa rin sa kanyang pagiging magulang kahit na galit siya sa akin. Patuloy kong sinuyo si Fatima dahil nandun pa rin ang pag-asa ko na mapapatawad niya ako. Sinubukan ko pa nga siyang ligawan ulit pero mariin niyang sinabi na ayaw na niya talaga makipagbalikan sa akin. Doon ko napag-isip-isip na baka kaya niya ayaw sa akin ay dahil hindi ko pa napapatunayan sa kanya ang lahat ng mga sinabi ko. Kumbagay wala pa akong maipagmamalaki o resibo para sa kanya at sa anak namin kaya nga doon ako nagpatulong sa kuya ko na nasa Canada na kunin ako dahil gusto kong magtrabaho doon. Bago ko umalis ay sinabi ko kay Fatima na babalik ako para pakasalan siya. Bagaman sinabi niya na wala na akong aasahan sa kanya ay hindi ko yon pinakinggan at pinaniwalaan. Tinuloy ko ang pag-abroad ko habang nagsusustento sa anak namin. Hindi naman pinagkait ni Fatima ang anak ko kaya naman masayang masaya ko. Pagkalipas nga ng 3 taon ay umuwi ako sa Pilipinas para tuparin ang pangako ko sa dati kong kinakasama. Plano ko na sanang mag-propose ng kasal sa kanya kaya lang ay nalaman ko na ikakasal na pala siya sa iba.
invitation na to. Good morning po, Nay. Ay, good morning din anak. Ano po yung hawak nyo? Ito ba? Invitation sa kasal ni Fatima. Po? Ay, ba't nagulat ka pa? Eh, alam mo namang ikakasal na yung dati mong kinakasama. Alam ko nga, pero nagulat lang ako kasi inimbita niya kayo. Bakit naman hindi? Eh, parang anak ko na yung si Fatima. At nanay na ang turing niya sa akin. Saka kinuha niya akong ninang sa kasal niya. Kaya imbitado talaga ako. At pumayag naman po kayo. Oo naman. Bakit hindi? Kasi ano po, Ano nga? kasi di nyo man lang ba naisip yung mararamdaman ko? Alam nyo naman yung rason kaya ako umuwi rito sa Pilipinas, di ba? Sinabi ko sa inyo na gusto ko ng pakasalan si Fatima. Pero nagulat na lang ako nung nalaman ko na sa iba na pala siya ikakasal. Ikaw lang naman ang nagdesisyon na pag uwi mo rito, yayayain mo na siya magpakasal. Nakwento sa akin ni Fatima na bago ka raw umalis pa Canada noon, sinabi niya na sa'yo na wala na kayong pag-asa na magkabalikan. Ikaw lang naman tong umaasa magpasa hanggang ngayon. Tigil mo na yan kasi ikakasal na yung tao. Mag-move on ka na. Sobra naman po kayong magsalita. Alam nyo naman na nagsisi na ako sa mga nagawa ko noon kay Fatima at sa anak namin. Patunay nun yung pagsusumikap ko kaya ako nag-abroad. Dapat lang naman na magsumikap ka kasi may anak kayo ni Fatima na dapat mong suportahan at pagtapusin ang pag-aaral. Kahit para doon na lang sa bata, maging mabuting tatay ka. Kasi yung dati mong kinakasama may nakilala ng ibang lalaki. Yung trumato sa kanya ng matino. Nagmahal ng totoo at hindi nang iwan dahil lang napagod sa relasyon at naghanap ng iba. Hanggang ngayon po ba? Sinusumbat nyo pa rin sa akin yung mga kasalanan na nagawa ko noon? Eh bakit hindi? Kasalanan mo naman talaga kaya sa iba ikakasal si Fatima eh. Kung hindi ka sana nagloko noon, kayo pa rin sanang magkasama ngayon. Ay, sa totoo lang, nalulungkot ako nung nagka-boyfriend si Fatima. Pero nung nakita ko siya sa piling nung lalaking mapapangasawa niya, napanatag ako. Bilang ina na anak na ang turing sa kanya, wala akong ibang hangad kundi maging maligaya siya sa piling ng lalaking mahal niya at totoong nagmamahal sa kanya. Kahit na hindi ako yung lalaking yon? Oo, kahit na hindi pa ikaw yon. Pero anak nyo ako. Dapat ako yung kinakampihan nyo. Kinampihan naman kita. Pero hindi ako konsentidor na ina. Saka dapat mong matutunan ng leksyon ng mga kasalanang nagawa mo noong araw. Yan na yon. Paano na ako nito? Sino na lang magmamahal sa akin? Ay, tigilan mo na nga yung kadramahan mo. Ngayon na ikakasal na si Fatima, baka panahon na rin para humanap ka ng panibagong babae na mamahalin. Pero siguraduhin mo lang na magpapakatino ka na at hindi mo na uulitin yung mga kasalanan na nagawa mo noon sa dati mong kinakasama. Paano ko po gagawin yun? Mahal ko pa nga si Fatima. Pero hindi ka na nga mahal ni Fatima. Isaksak mo yan sa kokote mo. Sakit naman po nun. Masakit talaga kasi luko-luko ka nung araw. Ay, oo nga pala. Imbitado ka rin sa kasal ni Fatima kasi gusto ka raw makita ng anak nyo. Kaya pumunta ka ha. Samahan mo ako doon. Ayoko, Nay. Anong ayaw mo? Di ka ba nakikinig? Gusto ko raw makita ng anak nyo. Kakasabi ko lang na kahit sa anak nyo maging mabuting tatay ka. Ay naku, kahit kailan napakapasaway mo. Papadudot kahit na ayaw ko at labag sa loob ko ay pinilit pa rin ako ni nanay na dumalo sa kasal ni Fatima. Masaya naman ako kasi nakita ko yung anak namin pero mas nanaiglang. Talaga sa akin yung matinding inggit at panghihinayang lalo na nung tuluyan ng ikasal sa ibang babaeng pinakamamahal ko. Akala ko sa mga nobela o pelikula lang mangyayari yung ganong bagay. Pero meron din pala sa tunay na buhay. At ang masasabi ko lang ay sobrang sakit. Mabuti na lang at nakayanan ko pa rin na hindi umiyak ng mga panahong yon. At nag-congrats pa ako kay Fatima at sa asawa niya. Sa kasalukuyan ay nag-move on na rin po ako at tanggap ko na naman sa sarili ko na hindi na magiging kami ni Fatima lalo na at kasal na siya sa iba. Kaya nga nag-decide akong bumalik sa Canada para abalahin ang sarili ko sa trabaho nang sa ganon ay mas madali akong makalimot. May mga gabi pa rin naman na umiiyak ako at nagsisisi sa mga kamalian ko sa nakaraan. Pero alam ko na hindi ko na yon mababalikan pa at ang tanging magagawa ko na lang.
Sa ngayon ay ang magsikap na maging mabuting tatay sa anak namin ang dati kong kinakasama. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut, at sana po ay mapili po ninyong i-ere sa programang Barangay Love Stories. Naway nakapulot ng aral ang aking kwento para sa mga kabarangay natin. God bless po and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, August. Dear Papa Dudut, ako nga pala si Julio, 40 years old at hindi pinalad na magkaroon ng magandang buhay. Hindi nakapagtapos ng pag-aaral at sa akin na ibigay ang responsibilidad sa aking 60 anyos na ama at 18 anyos na anak na dalagang si Mimi. Sa madaling sabi, isa akong breadwinner. Tulad ng ibang breadwinner ay hindi naman namin ginusto ang sitwasyon namin. Sino ba naman ang hihiling na makuha lahat ng responsibilidad sa tahanan? Wala namang siguro, hindi ba? Hindi kaya yon madali at isang masakit na paraan yon para hindi ka makatulog ng maayos sa gabi. Yung tipong kahit pagod na ang iyong katawan pero ang diwa mo ay gusto pang isipin kung paano ka makakakuha ng pera para may pangtustos sa kanila. Mahirap maging mahirap, Papa Dudut. Bakit ba ako napunta sa ganitong kalagayan? Paulit-ulit kong tinatanong sa sarili ko sa tuwing nauunanan ako ng malaking problema. Tulad na lamang nitong nakaraan, isa ako sa mga natanggal sa pinagtatrabahuhan ko sa isang construction site. Nagbawas kasi ng mga trabahador at kabilang ako sa mga napiling tanggalin, dalaraw ng edad ko. Pinili nila yung mas bata dahil payag lang ng payag kahit na hindi ganong kalaki ang iabot sa kanila dahil wala naman silang ibang responsibilidad sa buhay. Naalala ko pa kung paano akong nanlumo nang iabot sa akin ang huling sahod ko. Nakapasok sa maliit na brown envelope yon. Natuluan pa yon ng pawis ko dahil katirikan ng araw at nasa kalagitnaan ako ng pagod ko nang sabihin nilang kasali ako sa mga tatanggalin. Hindi ko alam kung paano ko noon bubuksan ng brown envelope lalo't iniisip kong yun ang huling pera na may iaabot ko sa tatay ko, Papa Dudut. Tay? Mimi? Julio, nakauwi ka na. Kanina ka pa namin hinihintay ng dalaga mo. Nagluto na ako tayo ng 2 beef noodles tsaka nakapagsaing na rin po ako. Kain na po tayo! Noodles ulit ang ulam? Yun na lang kasi ang nadampot namin sa kusina. Balak naming lutuin yung sardinas pero naisip namin na mas maganda kung babaunin mo na lang yun sa trabaho mo bukas. Ay, lutuin niyo na po. Pagdagdag sa ulam natin ngayon. Paano po yung baon niyo bukas? Wala na akong trabaho. Kaya hindi na kailangan ng baon. Hala tay, paano na tayo? Huwag kang masyadong malungkot dyan, Mimi. Kilala ko ang tatay mo. Madiskarte yan. Makakahanap agad siya ng trabaho. Hindi ba, Julio? Madiskarte nga po pero kulang naman sa swerte. Talo rin ako, tay. Huwag mo munang isipin yan. Ang mabuti pa, kumain na muna tayo para may lakas ang utak mo na makapag-isip kung paano didiskarte ng panibagong trabaho. Lumalala na naman ang ubo niyo kahit hindi naman taglamig. May natira pa ba kayong gamot? Naubos na po nung isang araw yung gamot ni Lolo, tay. Bakit hindi niyo man lang sinabi sa akin, tay? Mimi, sa susunod na mauubusan ng gamot si tatay, ikaw dapat ang unang magsabi sa akin. Nasamid lang ako. Hindi ko kailangan ng gamot. Parang ang yang mga gamot ang nagpapahina sa baga ko eh. Halika na, kumain na bago lumamig tong noodles. Mimi,
tumakbo ka saglit sa butika. Ibili mo ang lolo mo ng gamot para sa ubo niya. Hindi na kailangan. Huwag po matigas ang ulo, Tay. May huling sahod naman po akong natanggap. Huling sahod mo na nga yan eh. Kailangan tipirin. Kailangan mo rin yan habang naghahanap ng trabaho. Hayaan mo na ako. Nalamigan lang siguro ang likuran ko dahil nababad ako sa electric fan kanina habang nagpapahinga. Pero Tay, Mamaya na lang po natin pag-usapan kung ano yung gagawin sa ubo ni Lolo at sa huling sahod po ninyo, Tay. Kumain po muna tayo. Maupo na kayo. Lalabas ko na po yung noodles at saka kanin. buksan mo na rin yung sardinas. Mas practical kung bukas na lang po natin yun bubuksan. May natira pa namang 2 itlog eh. Ihahalo ko po yun sa sardinas para sa agahan natin at baon nyo po kung maghahanap po kayo ng trabaho bukas. O sige, bahala na. Pakuha na rin ako ng tubig, anak. Ay, opo Tay. Saglit lang po. Ayos ka lang ba, anak? Ang problemahin na lang po muna natin, Tay, yung ubo nyo. Ayos lang ako. Normal lang to sa mga may edad. Humihina na talaga ang mga baga. Para kaming bumabalik sa pagkasanggol. Gawa nyo pa talaga magbiro. Nakakatakot yung ubo nyo. Ilang buwan na kayong ganyan? Kilala ko ang katawan ko. Alam ko kapag malala na ang sakit ko. Sa ngayon, alam kong dala lang to ng sobrang hangin sa electric fan. O, gilid na po kayo at ilalapag ko na tong noodles sa kakanin. Tulungan na kita. Okay na po ako, Tay. Kaya ko na po ito. Mag-relax na lang po kayo dyan. Ako nang bahala dito. Teka, susunod ko na po yung tubig nyo. Gusto niyo po ba ng malamig? Kung ano na lang yung madaling kunin. Salamat, anak. Mabuti na lang at nandyan si Mimi na kasama natin dito sa bahay. Napakaswerte mo sa anak mong yan. Maaasahan. Hindi na gaya sa ibang kabataan ngayon na puro pagsa-cellphone ang inaatupag. Pasalamat din ako, Tay, dahil ginabayan yung anak ko habang nagtatrabaho ko. Hindi naman yan lalaki mabuti kung hindi dahil sa inyo. Huwag mong kalimutang pasalamatan ang sarili mo, anak. Kung hindi dahil sa nakikita niyang pagsusumikap mo, hindi yan lalaking maunawain sa sitwasyon natin. Salamat po, Tay. At pasensya na po kung natanggal ako sa trabaho. Hindi mo kasalanan na nawalan ka ng trabaho. Mahirap lang talaga ang mabuhay ngayon. Dala ng dami ng tao at taas ng bilihin. Huwag mo nang isipin yun. Ang problemahin mo na lang kung paano ka mabubusog sa noodles at kanin. Heto na po ang tubig. Hindi ko po nilagyan ng yelo para makainom din si Lolo. Ay, gusto ko ng may yelo dahil mainit. Inuubo na po kayo. Kung ayaw niyong uminom ng gamot, magtiis kayo sa maligamgam na tubig. Kain na po tayo? Pinangunahan ni Mimi ang pagdarasal bago kami kumain. Sa totoo lang ay hindi ako nakisali sa dasal dahil lumilipad ang isipan ko sa mga gastusin ngayong nawalan ako ng trabaho. Nakatingin lamang sa akin noon si tatay at ramdam ang bumabagabag sa loob ko. Hindi ko yon maitago sa tatay ko at kailanman ay hindi ako makakapagtago ng laman ng isip ko sa kanya. Pero hinayaan niya lamang ako at hindi na pinakialamanan pa. Sinalukan niya ako ng noodles sa mangkok habang ang anak kong si Mimi naman ay pinagsandok ako ng kanin. Sinimulan na namin ang pagkain. Halos wala ng lasang sabaw ng noodles. Dinamihan ni Mimi ang sabaw para may matira pa para kinabukasan. Kinirot or nakurot ang puso ko. Lalo't sa murang edad ay natuto na akong kung paano magtipid ang anak ko. Hindi lang dahil yon ang dapat kundi dahil alam niyang mahirap kami at wala kaming ibang magagawa. Pasimple naglagay ng asin at paminta si tatay sa kanyang noodles. Pasimple para hindi makita ni Mimi. Ako naman ay hinayaan ko na lamang at sinabing masarap ang pagkakaluto ni Mimi ng noodles na yon. Tipid namang ngumiti lang ang anak ko sa akin at alam niyang nagsisinungaling ako. Maagang namatay ang nanay ko, 10 taon pa lamang ako papadudot nang magkaroon ito ng sakit at lumala nang hindi man lang namin siya nadala sa ospital. Katulad ko si tatay, laging malas sa trabaho. Laging natatanggal sa trabaho. Kaya siguro yon ang naipasa sa akin. At ipinagdarasal ko na hindi yon sapitin ni Mimi. Kaya lahat ay ginagawa ko para hindi siya mapahinto sa pag-aaral tulad namin ni tatay.
Gusto kong putulin ang kamalasan sa amin ni tatay para hindi na yon umabot sa aking dalaga. Nang matapos kaming kumain ay niligpit na ni Mimi ang pinagkainan namin. Nagpaalam na rin si tatay para magbasa ng luma at naninilaw na dyaryo na paulit-ulit niyang binabasa bago matulog. Habang ako naman ay nagpahangin sa labas habang bit-bit ang baso ng tubig ko. Maya-maya pa ay nilapitan ako ni Mimi at alanganin na kinausap ako. Papa Dudut. Tay, Ano yun anak? may sasabihin po sana ako. Maupo ka rito sa bangko. Tabihan mo ako. Ano bang kailangan mo? Alam ko malitong timing ko pero Makikinig ako kahit ano pa yan. may kailangan po kasing bayaran sa school. Magkano ba? Hindi ko naman po kasi alam na mawawalan kayo ng trabaho Anak, magkano ba? 150 pesos po. Meron ako rito. O kahit 50 pesos na lang po, Tay. Ako na pong bahalang dumiskarte sa 100. Hindi mo kailangan gawin yun. Tatay mo ko at obligasyon kita. Nakakahiya na po kasi. Paano bang nakakahiya? Gastusin mo yan sa pag-aaral mo. Ako nagpupumilit sa'yo na makapagtapos ka. Kaya igagapang ko hanggang dulo, makakuha ka lang ng diploma. Paano kaya, Tay, kung huminto muna ako sa pag-aaral? Yan naman ang hindi mo pwedeng gawin. Sasama naman ang loob ko kapag ginawa mo yan. Pwede ko po kayo matulungan magtrabaho. Kahit ano pong trabaho, papasukin ko. Kaya ko naman po Yan ang kinatatakot ko, anak. Ayokong sa kahit anong trabaho ka lang makapasok. Gusto ko makahanap ka ng trabaho na pangarap mo. Kaya kita pinag-aaral. Marami naman pong hindi nakapagtapos ng pag-aaral na umasenso. Ayokong sumugal tayo sa ganyang pananaw. Iba pa rin ang nakatapos. Tignan mo kami ng lolo mo. Kapwa kami hindi nakapagtapos. Oh, nasan kami ngayon? Ang lolo mo hindi na makabili ng bagong dyaryo. Ako? Eto. Problemado kung paano tayo sa mga susunod na araw. Kahit pansamantala lang akong hihinto, Tay. Babalik din naman po ako sa pag-aaral. Alam mo bang ganyan din ang linya ko sa lolo mo nung huminto ako sa pag-aaral? Ano ba nangyari? Hindi na ako nakabalik pa sa eskwelahan dahil nahiya na ako sa edad ko. At mas sinahanap-hanap na ng katawan ko ang trabaho at sahod. Gusto ko lang naman po talagang makatulong sa inyo. At nagpapasalamat ako dahil naisip mo yan. Pero kung gusto mo talaga ako matulungan, mag-aral ka. Balang araw ka na lang tumulong sa akin. Sa ngayon, hayaan mo muna akong kumayod para sa atin. Pero Tay… Hindi na magbabagong isip ko. Igagapang kita sa pag-aaral mo. Yan ang pangako ko sa sarili ko at hayaan mo akong tuparin yon. Yun na lang ang nagbibigay sa akin ng pag-asa. Pasensya na po kayo, Tay, kung nagiging pabigat ang pag-aaral ko sa inyo. Kahit kailan hindi ka naging pabigat. Ikaw pa nga tong nagpapagaan ng buhay namin ng lolo mo. Kung hindi dahil sa'yo, wala nagpapaalala sa lolo mo na alagaan ang kalusugan niya. Kung hindi dahil sa'yo, wala umasikaso sa pagkain natin. Kundi rin dahil sa'yo, hindi ako magkakaroon ng dahilan para lumaban pa sa buhay. Kaya wag na wag mong iisipin na pabigat ka. Dahil hindi mo alam kung paano mo pinagaan ang mabigat naming buhay ng lolo mo. Tay, Oh, ano yun? pwede kaya tayong humingi ng tulong sa nanay ko? Sa 18 years na, nandito ka sa mundo. Naisip pa niya magbigay ng tulong sa'yo? Nagbabago rin naman po ang tao. Baka lang po maisip niyang kailangan ko rin ng tulong niya. Lalo na po kapag nalaman niya ang sitwasyon natin. Kung gusto niyang tumulong, sana dati pa. Subukan po natin, Tay. Ako na lang po yung kakausap. Ayokong maranasan mo ang naranasan ko sa kanya. Ayokong ipahiya ka niya at itanggi sa bagong pamilya niya. Hindi ko makakayanan yon, anak. Pero paano naman po ako? Anak din naman niya ako Sa perpektong mundo, ituturing kanyang anak. Pero wala tayo sa ganong mundo. Ito ang totoong mundo natin. Tinakasan tayo ng nanay mo at yun ang kailangan natin tanggapin. Oh, siya, matulog ka na. Mamaya iiwan ko sa mesa ang perang kailangan mo. Huwag mo nang problemahin kung saan ta kukuha ng pera. Ako ang dapat gumagawa nun. Hindi na umimik pa si Mimi at sinunod na lamang ang utos kong matulog na. Nasaktan ako habang pinagmamasdan ko ang nag-iisang anak ko na walang ibang magawa
kundi ang tanggapin ang buhay na nakagisnan niya. Sanggol pa lamang si Mimi nang iwan ako ng kanyang nanay para sumama sa ibang lalaki dahil napangakuan siya ng magandang buhay. Hindi naman yon natupad. Sinaktan lamang siya ng lalaking napili niya at sinikap ko siyang ibalik sa buhay namin ang anak niya. Pero kinutya niya ako at sinabing wala siyang mapapala sa isang katulad ko. Sinabi niya sa akin na kalimutan ko na siya at dinagdag pa niya ang pagtatakwil kay Mimi. Hindi na raw niya anak si Mimi at doon ako nasaktan, Papa Dudut. Hanggang ang ambisyon niyang makahanap ng lalaking bubuhay sa kanya ay nagkaroon ng katuparan. Kahit paano ay umasenso ang kanyang buhay at nagkaroon siya ng 2 anak sa bagong asawa niya. Nang magkasakit si Mimi ay nilunok ko ang pride ko para lumapit sa nanay niya pero tiranggihan niyang kilalanin niya kami. Napahiya ako noon. Mabuti na lamang at wala pang kamuwang-muwang si Mimi noon, Papa Dudut. Hindi niya naranasan ang sakit na itanggi ng sarili niyang nanay. Ipinangako ko sa sarili ko na hindi ko na ilalapit pa si Mimi sa kanyang nanay. Ayokong danasin niya ang naranasan ko sa nanay niya. Kaya naman nagsumikap ako na magtrabaho para maibigay sa anak ko ang buhay na maginhawa. Pero kahit na anong pagsusumikap ko ay wala pa ring nangyayari, Papa Dudut. Naawa na ako sa anak ko at naaawa ako sa kanya dahil marami akong pinangako sa kanya na nahihirapan akong tuparin hanggang ngayon. Ganon kalupit ang mundo para sa mga mahihirap na katulad ko. Hindi naman kami masamang tao, Papa Dudut. Wala kaming nilalamangan at inaagrabyado pero bakit parang kami ang pinakamasamang tao sa mundo? Kaya hindi kami nabibiyayaan? Aaminin kong nakakaramdam ako ng inggit, Papa Dudut, sa mga taong kahit na anong sama ng ugali ay patuloy pa rin ang pag-asenso. Kahit na hindi sila lumaban ng patas ay nagagawa pa rin nilang manatili sa itaas. Paano kaya kung gano'n na lamang ang gawin ko, Papa Dudut? Masisisi ba ako ng Diyos kung yun ang buhay na piliin kong gawin sa mga panahong yon, Papa Dudut? Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Walang bakante. Ito po ang mga paulit-ulit na nababasa ko sa mga karatula. Wala raw bakanteng trabaho at nakakapanglumo. Nalukot at nabasa na ng pawis ko ang biodata na hawak ko pero hindi ko pa rin ito na ipapakita isa man sa mga natitipuhan o kaya ay pwedeng tumanggap sa akin sa trabaho. Puro na lang walang bakante. Buong araw na akong nag-iikot at tubig lang at ilang piraso ng candy ang sumasaklolo sa akin sa tuwing nangihina na ang aking katawan. Pamaypay ko na rin, Papa Dudut, ang biodata na hawak ko. Panlaban sa init ng panahon. Hindi ko na alam kung may tatanggap pa sa akin o may magbubukas man lang ng pintuan dahil sa itsura ko. Basang-basa at nanlilimahid na ang suot kong t-shirt at halos mapudpud na rin ang tsinelas na suot ko. Hindi ko na nga rin maintindihan pa ang amoy ko. Magkahalong amoy ng pawis ko at amoy ng mausok na kalsada ang nakayakap sa mga balat ko. Nakakahiya na tuloy lumapit at dumikit sa mga tao. Bandang 6:00 na ng gabi nang maupo ako sa gilid ng isang karinderya. Nagkasya na lamang ako sa pangsamyo ng mga amoy ng ulam sa tuwing binubuksan ng mga customers ang takip nito. Sinasabayan ko yon ng pag-inom ng tubig. May dala naman akong pera pero natatakot akong gastusin yon. Lalo't wala naman akong ipapalit doon dahil wala pang kasiguraduhan kung makakahanap ako ng trabaho sa araw na yon. Alam kong oras na para umuwi. Pasarado na ang mga construction sites at pasarado na rin ang ibang mga grocery o hardware na pwede kong pagtrabahuhan. Susubok na lamang ulit ako bukas. Nagdasal ako saglit na sana ay swertehin na ako kinabukasan. Pagkatapos noon ay naglakad akong muli papunta sa paradahan ng jeep pauwi sa bahay. Gusto ko sanang maglakad pero hindi na kaya ng tuhod ko. Baka bumigay na rin ang tsinelas ko. Tumayo na ako sa pagkakaupo at saka nagsimula ng umabante.
Nasa kalagitnaan ako ng paglalakad nang biglang may matabig ang paa ko. Pagtingin ko sa sahig ay nakita ko ang itim na wallet. Lumakas ang kabog ng dibdib ko. Napatingin ako sa paligid at walang ibang nakatingin sa akin dahil abala rin sa kanilang mga sarili ang mga tao. Dinampot ko kaagad ang wallet at doon ay may ilang daang piso at ilang barya akong nakita. Napangiti ako. Yun na kaya ang sagot sa ipinagdarasal ko, Papa Dudut. Tay, Mimi, Julio, wala si Mimi. Lumabas. Pinautang ko muna ng bigas sa tindahan. Kumusta ang paghahanap ng trabaho? wala pa ako nahanap eh. Ganun ba? Hayaan mo, may bukas pa naman. Parang masaya ka ata. May dapat ba akong malaman? May biyayang inabot ng Diyos. Sa wakas. Sabi ko naman sa'yo, may biyaya kapag tinatawag siya. Ano bang binigay sa'yo? Wallet. Wallet? Ibinigay ng Diyos? Paano? Hinulog niya sa kalsada para mapulot ko. Sigurado ka bang Diyos ang naghulog niyan? At hindi ibang tao ang aksidenteng nakahulog? Oo naman, tay. Sigurado ako. Pinagdasal ko to bago ko mapulot eh. Hindi naman gumagamit ng wallet ang Diyos. Hindi niya kailangan. Lalo na ng pera. Ito ang gusto kong paniwalaan. Gumawa ng paraan ng langit para mabigyan ng solusyon ng problema ko sa pera. Alam niyang buong araw ako naghihirap sa paghahanap ng trabaho. Kaya bago ako umuwi, may pabaon na siyang inabot. Kawawa naman ang nawala ng wallet. Ayaw ba niya yun? Ginawa siyang instrumento para matulungan ng mahirap na tulad ko? Parang hindi tama. Hindi ito iaabot sa paanan ko kung walang pahiwatig na para ito sa akin. Ang naisip ko lang sa sitwasyon mo, anak. Kaya nahulog ang wallet na yan sa paanan mo para masubukan ang dignidad mo. Ano pa bang susubukin? Araw-araw niya ako sinusubok. Hindi pa ba siya napapagod? Pagod ka na ba? Bakit kailangan yung tanongin yan? Malamang, oo. Sino bang hindi mapapagod sa buhay na to? Kulang na nga sa sustansya mga kinakain. Tapos pagkakaitan pa ng trabaho para makabili ng kahit konting panlaman ng sikmura. Nagastos mo na ba ang laman ng wallet? Pinambili ko ng gamot yung sa ubo at ilang dilata na makakain natin sa mga susunod na araw habang naghahanap pa ako ng trabaho. Yung iba'y para naman sa mga pangangailangan ni Mimi sa eskwela. Meron pang natira at ilalaan na lang natin to kapag may biglaang gastos. Wala bang ID man lang o ibang pagkakakilanlan ng wallet para maibalik natin sa tamang tao? Bakit pa natin ibabalik eh? Nagastos ko na nga yung kalahati. Hindi ko na naitago yung resibo ng mga napamili ko. Kaya huwag niyo na sabihin sa akin na ibabalik ko lahat ng pera para lang maibalik sa may-ari yung laman ng wallet na to. Naaawa lang kasi ako sa nakawala ng wallet. At sa akin, tay, hindi ka ba naaawa? Naaawa rin ako sa iyo. At ayokong madagdagan pa lalo ang awa ko sa iyo dahil sa pagkakagawa mo ng mali dahil sa kagipitan. Hindi ko ninakaw ang wallet na to. Sadya lang talaga natisod ng paa ko to sa kalsada. Hindi ko kasalanan kung ako nakadampot. Kung hindi naman kasi nuknukan ng pagkaburaray may-ari ng wallet na to eh. E di sana hindi siya nawalan. Naisip mo ba na baka nangangailangan din ang may-ari ng wallet na yan? Parehas na kami may pangangailangan, tay. Anak, Huwag niyo na nga akong pilitin gumawa ng tama ngayon. Kasi gipit na ako. Hindi nagagana ang moralidad sa sikmurang gutom at sa anak na gustong mapakain kayo. parang ang hirap lang lunukin ng pagkain na galing sa nakaw. Mahirap ba? Pero bakit yung mga buhay magnanakaw? Ang laki ng buka ng bibig sa mga pagkain na galing sa nakaw. Bakit kain nilang nguyain yun? Bakit kain nilang sikmurain yun? Samantalang ako nakakarampot lang ang nakuha, kukonsensyahin nyo pa? Gusto ko lang mamuhay ka ng tama at patas. Buong buhay ko, yan ang ginagawa ko. Pero saan ako dinala niyan? Sa kahirapan. Baka oras na nga, para ako naman lamang. Anak, Huwag niyo na akong pangaralan, tay. Magpasalamat na lang kayo dahil may naiuwi ako. Dahil kung wala, pare-parehas tayong sisigmurain sa gutom. Tinalikuran ko na rin si tatay pagkatapos ng huling litanya ko. Ayokong makita niya ang panginginig ng mukha ko dala ng pinaghalong konsensya at galit. Aaminin ko naman na nakaramdam ako ng konsensya nang ilabas ko ang ilang daang piso sa wallet nang
pumasok ako sa grocery at butika. Kaya lang mas inudyokan ako ng pangangailangan. Mas kailangan ni tatay ng gamot para sa kanyang ubo. Mas kailangan ni Mimi ng baon sa eskwelahan. Mas kailangan namin ng makakain araw-araw. Hindi kami muling nag-usap ni tatay ng gabing yon. Kinabukasan ay maaga akong gumising para ipagpatuloy ang paghahanap ng trabaho. Bago ko umalis ng bahay ay inabutan ako ni tatay ng isang monay at isang nakatetrapak na juice. Binigay daw yon ng batang kapitbahay namin sa kanya. Pabaon na lang daw niya sa akin habang naghahanap ako ng trabaho. Niyakap ko si tatay at nawala na ang tensyon sa pagitan namin pagkatapos noon. Sa muli kong paghahanap ng trabaho ay muli na naman akong nakaramdam ng kabiguan. Wala pa ring bakante tulad kahapon. Tinipid ko ang pabaon ni tatay na monay at juice at gusto kong umabot pa yon sa gabi bago ako umuwi. Ayoko rin gastusin muna ang ilang barya sa bulsa ko dahil natatakot ako na baka hindi ko yon mapalitan kung hindi ako makakahanap ng siguradong pagkakakitaan. Paggabi na noon pero wala rin akong swerte. Hanggang sa nakita ko ang isang matandang lalaki na nagbubukas ng pintuan para sa mga customers ng isang 24/7 convenience store. Nakita kong inabutan siya ng barya at pagkain ng mga pinagbubuksan at pinagsasarahan niya. Nakaisip ako ng paraan, Papa Dudut. Baka pwedeng gawin ko yung sideline. Naghanap ako ng katulad noon na tindahan at nang makahanap ako ay agad kong hinawakan ang pintuan para ako ang magbukas at magsarado para sa mga papasok sa customers. Wala na silang ibang choice kundi ang abutan ako dahil hindi nila magawang hawakan ng pintuan dahil ako na ang nakahawak noon. Tila ba naging utang na loob yon sa kanila kaya paglabas nila ng tindahan na yon ay napipilitan silang abutan ako ng barya o pagkain. Nakakatuwa, hanggang sa hindi ko inaasahan ay mapagbuksan ko ng pintuan ang anak kong si Mimi, Papa Dudut. Tay, anong ginagawa niyo rito? Ikaw, anong ginagawa mo rito? Paggabi na. Kanina pa tapos ang klase mo dapat. Nagpaalam po ako kay Lolo na may bibilin ako saglit. Kayo po, bakit kayo nagbubukas ng pintuan ng convenience store na to? Dito na po ba kayo nagtatrabaho? Parang ganun na nga. Paano po parang gano'n na nga? Ano bang bibilhin mo rito? Alam mo namang mahal dito. Bakit hindi ka na lang bumili sa mga tindahan malapit sa bahay natin? Dito lang po kasi may nagbebenta ng kailangan ko ng ganitong oras eh. Ano bang kailangan mo? Tay, sagutin niyo po muna yung tanong ko. Tumabi ka nga muna rito sa gilid at haharangan mo yung mga customer na papasok. Dito po ba kayo natanggap na magtrabaho? Magkano po papasahod nila sa inyo dito? Bibigyan po ba nila kayo ng uniform? Wala akong uniform. Eh magkano po ang pasahod nila? Hindi nila ako pinapasahod. Tumabi ka sabi. Baka masita ka ng guard pati ako madamay. Tay, ano bang nangyayari talaga? Ano ba tong ginagawa nyo? Pinagbubuksan ko ng pinto ang mga customer. Tapos binabayaran kayo? Inaabutan lang ako ng barya o pagkain ng mga customer. Kung sino man yung makonsensya at maawa. Hindi kayo totoong empleyado dito? Ang dami mo namang tanong anak eh. Imbis na marami na akong kita ngayon, inaharang mo pa. Pasensya na kayo, Tay. Gusto ko lang naman kasing malaman kung bakit kailangan nyo tong gawin eh. Dahil kailangan natin ng pera. Yun lang. Wala po ba kayong nahanap na ibang trabaho? Hindi pa ba trabaho ang tawag sa ginagawa ko? Hindi naman to permanenteng trabaho, Tay. Wala namang permanente sa mundo eh. Eh paano kapag nahuli kayo ng mga empleyado sa ginagawa nyo? Bawal po yan. Paanong bawal? Ang dami nang gumagawa nito. Nakikigaya lang ako. Huwag po nating gayahin yung mali. Ano mali sa ginagawa ko? Tumutulong pa nga ako sa mga customer na maraming bitbit at hindi mabuksan ang mabigat na pinto. Hindi ko naman sila pinipilit na abutan ako. Kusa lang lahat ang bigay nila sa akin. Nakita mo itong mga barya ko? Galing lang to sa mga ilang customer na pumasok na. Wala pa akong 3 oras na nagbubukas ang pinto ah. Paano pa kaya kapag ginawa kong 8 oras to? Saka heto oh, may mga pasobra silang pagkain na binibigay na lang sa akin. Tutal, nandito ka na rin naman. Isabay mo na to pa uwi mamaya. Mamili ka rin ang gusto mong baon sa school. At yung iba, iwan mo na lang para sa lolo mo.
Baka pumapagalitan kayo ng guard, Tay. Trabaho niya itong magbukas ng pinto para sa mga customer. Paano siya magagalit eh? Binabawasan ko na nga ang trabaho niya. Magbantayan na lang siya sa loob dahil baka manakawan pa sila. Tay! At pagka-uwi mo, ayoko mababanggit mo to sa lolo mo. Nagkatampuhan na kami kagabi. Ayoko maulit pa yon. Ano po bang pinagtalunan ninyo? Hindi na mahalaga yon. Sa amin na lang ng lolo mo. Tay, total mukhang nakarami na naman kayo. Baka naman gusto niyong umuwi na tayo. Kulang pa to para sa akin. Mas marami pang dadagsang customer mamaya at lalo't uwian dyan sa katapat na opisina. Hihintayin ko sila. Ikaw umuwi na. Baga pa ang pasok mo bukas. Tay! Anak, sumunod ka na lang pwede. Hindi na ako natutuwa na magpaliwanag sa'yo kung bakit ganito lang ang ginagawa ko para kumita ng pera para sa atin. Kala mo ba madali ito para sa akin? Nakapangliliit pero wala akong magawa kasi kailangan natin ng pera. Umuwi na tayo, Tay. May awa ang Diyos. Bukas makakahanap ka rin ng trabaho. Makakahanap? Ilang walang bakante na karatula lang hinahampas sa akin ng kapalaran mula pa noong isang araw. Yun ba ang awa? Napatahimik si Mimi sa huling naging sagot ko. Pinagbuksan ko siya ng pinto para makapasok na mabili na ang kailangan niya. Hindi ako halos makatingin sa loob ng convenience store habang andon si Mimi. Nanliliit ako na makita ng anak ko na nasa ganong desperadong sitwasyon ako. Nang nabili na niya, papadudot ang kailangan ay mabigat ang loob kong pinabuksan siya ng pintuan. At mas lalong bumigat ang loob ko nang abutan niya ako ng biskwit bilang kabayaran sa pagbukas ko ng pintuan para sa kanya. Hindi ko ipinakita sa kanya na nasaktan ang pride ko bilang isang ama. Sinabi kong mag-ingat siya sa pag-uwi at magpahinga pagkatapos. Tumungo lamang ito at saka umalis kaagad para makasakay ng jeep pauwi ng bahay. Nawala na ako ng gana na magbukas ng pintuan dahil sa kahihiyan na inabot ko sa anak ko. Pero kailangan kong gawin yon ng paulit-ulit dahil kailangan kong may maiuwi sa bahay bukod sa kahihiyan. Ang nagpasaya na lang sa akin noon ay nang makita kong isa-isang nagsilabasan ng mga empleyado sa katapat na opisina ng convenience store na yon. Napangiti ako. Marami akong kinita sa araw na yon. Siguro ay naka-300 piso rin ako at bukod pa sa mga naiuwi kong pagkain na inabot sa akin. Habang nasa jeep ay binuksan ko ang paper bag na naglalaman ng mga naipong kong pagkain. Karamihan doon ay mga pagkain halatang tira na lamang ng mga customers at hindi na kayang ubusin. Meron na yung mga pagkain na nginuya na pero binalot pa rin sa plastic at inabot sa akin. Doon na nga bumaba ang tingin ko sa sarili ko. Ganon na nga ba kababa ang tingin ng ibang tao sa akin para abutan ako ng nginuya nilang pagkain. At isiping kakainin ko pa rin yon, papadudot. Ganon na ba talaga ang magiging buhay ko? Tagatanggap ng mga pagkain hindi nagustuhan ng panlasa ng ibang mga tao, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot na kailang araw din ako sa pagbubukas ng pinto ng convenience store na yon bago ako sitahin ang mga empleyado. Bawal na raw. Wala rin naman akong nagawa at nagpatuloy akong muli sa paghahanap ng trabaho. Lahat ng construction site ay dinaanan ko pero walang tumatanggap sa akin. Walang bakante. Nakakapanlumo ang kalagayan ko pero wala akong ibang nagawa kundi ang subukan pa. Hanggang sa napadpad ako sa mapasama sa mga namamalimos sa kalsada. Yung mga nangangatok na mga sasakyan kapag naiipit sa traffic. Yung wala nang ibang magawa ang mga driver kundi ang mag-abot ng barya sa takot na gasgasin ang mga sasakyan nila. O di naman kaya ay basagin ang salamin nila. Nakigaya ko. Nakakahiyamang aminin pero gumawa ako ng klase ng panlilimos na katulad ng ginagawa nila. May matalim na bagay at malaking bato lang ang kailangan para makarami ka ng barya. At nangyari nga, wala pang kalahating araw ay naka 500 piso na ako. Puro barya.
Naging kaibigan ko na rin ang mga katulad kong namamalimos. Kapag naman umuulan ay sa footbridge ako tumatambay. Gamit ang isang karatula na ninakaw ko sa isang construction site. Yung karatulang may nakasulat na walang bakante. Ginamit ko ang likuran noon para isulat ang hiling kong barya para maipon ko at magamit kong pamasahe pa uwi sa probinsya. Isang kasinungalingan yon pero epektibo yon. Sabi ng mga kasamahan ko dahil napipilitang magbigay ang mga dumadaan sa footbridge para lamang masigurong makauwi na ako sa probinsya. Sa isip nila siguro ay para mabawasan na ang mga pakalat-kalat na namamalimos sa footbridge. Dahil sa pamamalimos ko ay nakaka-7 hanggang 800 piso ako kapag maraming tao. Masaya na ako noon. Puhunan ko lang ang awa, bato, karatula at sandamukal na kasinungalingan. Ako na ang gumawa ng sarili kong pagkakakitaan, Papa Dudut. Bumili ako ng igadot lumpia sa karinderya. Pagsaluhan na natin bago lumamig. Mukhang nakahanap ka na ng trabaho ah. Opo, tay. Malaki rin ang kita kaya nakabili na ako ng karne sa wakas. Kumain na tayo. Saan po kayo nakaharap ng trabaho? Diyan lang sa isang construction site. Tagabuhat ng simento. Utosan minsan para bumili ng pananghalian ng mga boss. Meron po palang ganong trabaho dun? Kakilala ko kasi yung foreman. Kaya gumawa na lang ng trabaho ko para maipasok lang ako. Kumain na tayo. Natatakam na ako sa karne. Ngayon lang ulit masasayaran ng karne ang bituka ko. Hayaan nyo, sa mga susunod puro karne ang bibiling ko. Sana magtuloy-tuloy na ang trabaho mo. Akala ko kasi mapanghihinaan ka ng loob sa mga karatula na may nakasulat na walang bakante. Mabuti naman ngayon at may bakante na. Naswertehan ko na nga rin talaga, tay. Nahawang kapalaran sa wakas. Sabi naman sa'yo, nakikinig siya. Teka, parang masarap ang igado kapag may suka. Mimi, apo, baka pwedeng palambing naman ang suka sa kusina. Dikdikan mo na rin ang kahit isang siling labuyo. Alam ko may natira pang isang piraso rin sa tokador. Kunin mo na bago matuyo. Lo, naubos na po yung suka kahapon. Bumili ka muna, Mimi, para maganahan ng lolo mo na kumain. Bumili ka na rin ng iba mong gustong pagkain doon. Pati baon mo para bukas. Kala ko po magtitipid tayo. Hindi na muna. May sapat naman tayong pera. Ang tagal na natin nagtitipid. Wala namang masama kung gagastos tayo ngayon. Mukhang maganda talaga ang pasahod sa'yo sa bagong trabaho mo, anak. Nakakatuwa naman. Hindi na natin kailangang magkasya sa noodles lang. Hindi na natin kailangan tubigan ng marami ang noodles para lang magkasya sa ating tatlo. Salamat sa Panginoong Diyos. Oh, eto na, Mimi, yung perang pambili. Hihintayin ka namin makabalik saka tayo sabay-sabay nakakain. Sige po, akin na po yung pera. Teka, at bibilangin ko muna. Bakit puro barya? Yan ang binayad sa'yo sa construction? Ako na lang ang nagpabarya nito. Para may pambayad ako sa jeep. Alam niyo naman minsan, hindi binabalik ang sukli. Kailangan eksakto lagi ang bayad. Why siya ako, no? Hindi ka ba mahihirapan yan? Lalo't tig-piso ang karamihan ng pinabarya mo. Mabigat yan sa bulsa ng shorts mo. Sanay naman na ako, tay. Saka ayos lang to. Minsan kasi kapag bumibili rin ako sa mga tindahan, wala silang panukli kapag buo. Kaya mas magandang barya na lang lagi ang iaabot ko. Sa bagay, katulad nung tindahan dyan sa tapat natin. Pagkasungit-sungit ng tindera. 50 pesos na buo, nagmamaktol pa kapag babaryahan. Tama lang yung naisip mo, anak. Bakit po marumi yung mga barya, tay? Hindi nyo man lang ba chinek muna bago nyo tanggapin? Sobra naman yung mga nagbarya sa inyo. Parang walang galang sa pera at sa inyo na rin mismo. Kasalanan ko to, anak. Nahulog ko kanina sa kanal itong mga barya nang pauwi na ako. Hindi ko na agad nahugasan kasi gusto ko nang umuwi. Akin na muna yung mga barya, tay. Hugasan na lang muna bago ako bumili sa tindahan. Nakakaya naman kung amoy kanal pa yung ibabayad ko sa kanila. Baka hindi pa ako mapagbilhan. Sige nga, anak. Pasensya ka na sa abala. Hayaan mo sa susunod. Mag-iingat na ako para hindi mahulog sa kanal ang mga barya. Basta mag-iingat na lang po kayo lagi. Kung ano man po yung ginagawa nyo.
Gusto ko po, mag-ingat kayo palagi, Tay. Malaman ang pagkakasabi at pagkakatitig ni Mimi sa akin. Hindi ko nga yun natagalan, napatingin ako agad sa mga barya at nagkunwaring binibilang ang mga yon makaiwas lamang sa kanya. Hindi ko rin sinagot ang sinabi niya at pagkatapos kong maiayo sa mga barya ay inabot ko na yon sa kanyang mga palad, Papa Dudut. Tinulungan siya ng kanyang lolo, hinugasan nila yon sa lababo. At pagkatapos ay nagpaalam na si Mimi para bumili ng mga kailangan niya. Naiwan kami ni tatay sa mesa at pinagmamasdan ng mga pagkain. Napangiti ako pero may halong pait. Alam kong galing sa pagsisinungaling ang pinambili ko ng mga hinaing ko sa mesa. Alam kong nakakahalata na rin si Mimi pero ayaw niya lamang magsabi. Ewan ko lang kay tatay kung nakaramdam na siya ng mali o masyado siyang nasisilaw sa mga masasarap na pagkaing inuuwi ko sa kanya. Kaya hindi na niya kayang pagtuunan ng pansin kung bakit bigla kaming nagkakaulam ng karne. Sa paglipas nga ng mga araw, pinagpatuloy ko pa rin ang pamamalimos. Nananakot pa rin ako ng mga sasakyan na naiipit sa traffic para sa pilitan akong abutan. Nagbubukas na rin ako ng mga tubig sa sasakyan or nagbubuhos na rin ako ng tubig sa mga sasakyan at nagkukunwaring nililinisan ko. Alam kong naiinis na sila pero wala silang magawa dahil mas malaki ang magagastos nila kapag hindi sila magbibigay sa akin. Natutunan ko lahat ng yon sa mga kapwa ko na mamalimos. Minsan ay nakausap ko ang mga kasamahan ko. Nalaman ko sa kanila na tulad ko noon ay lumalaban din daw sila ng patas. Pero hindi naging patas ang batas para sa kanila. Kaya wala silang ibang nagawa kundi ang ipaglaban na lamang ang sarili nila at makigaya sa kasamahan namin. Naintindihan ko sila, andun na rin kasi ako. Lagi akong may dalang karatula na naglalaman ng iba't ibang mga kasinungalingan. Una nga ay yung kailangan ko ng pamasahe pauwi ng probinsya. At yung isa naman ay ang pagpapanggap ko na nasa ospital ang asawa at anak ko. Hindi ako nakaramdam ng konsensya habang ginagamit ko ang mga karatulang yon. Maliban na lamang sa isang maulang Biyernes, kung saan ang taong laging nagpapaalala na meron akong konsensya ang lumapit sa akin, Papa Dudut. Julio, anak, Tay, anong ginagawa niyo rito? ikaw, anong ginagawa mo rito? Tay, Para saan ang mga karatulang nakabalandra sa harapan mo? Sinong asawa at anak mo ang nasa ospital? Bakit ka uuwi ng probinsya? nasan si Mimi, Tay? Nasa bahay, pinabantay ko ron. Huwag niyo ako isusumbong sa kanya. Ayokong bumaba lalo ang tingin niya sa akin. Siya nga mismo ang nagsabi sa akin tungkol sa ginagawa mo. Alam niyang dito ka nakapwesto sa footbridge sa hapon tuwing umuulan. At alam niyang sa kalsada ka sa umaga. Wala akong ginagawang masama. Hindi pa ba masama tong panluloko sa kapwa mo? Ako lang ba gumagawa nito? Marami kami. Bakit ako lang nadidigdig dito? Pero bakit kailangan mong sumali sa karamihan? Kasi sila lang yung nakakaintindi sa sitwasyon ko. Naiintindihan naman kita, anak. Paano niyo ako naiintindihan? Lagi niyo nga pinaparamdam sa akin na mali ako sa mga pinipili kong pagkukunan ng pera eh. Ay, pwede ba akong tumabi sa'yo rito? Hindi ko naman pag-aari yung footbridge na to para pagbawalan ka. Anak, bakit ka umabot sa ganito? Dahil sa hirap ng buhay. Meron pa bang ibang sagot? Bakit kailangang ilihim mo to sa amin ng anak mo? Kasi pinamumukha niyo lang sa akin na mali itong ginagawa ko. Lagi na lang ako nalilit sa sarili ko to, hinuhusgahan niyo ako. Hindi kita pinagbabawalang mamalimos. Kung ito na lang talaga ang pwede at kaya, sino ba naman ako para magreklamo pa? Yun naman pala eh. Hayaan niyo na ako. Umuwi na lang kayo, tintayin niyo na lang mga karne na iuwi kong pangapunan niyo. Yun naman ang gusto niyo, hindi ba? Karne na ulam sa araw-araw. Ang hindi ko lang matanggap, bakit kailangan mong magsinungaling sa
Dahilan mo ng pamamali mo sa kapwa mo. Wala kang asawa't anak na nasa ospital. Wala ka rin probinsyang uuwian. Dahil sa ganitong paraan lang ako nabibigyan ng pera. Dahil sa awa. Ay, alam mo ba, nung namatay ang nanay mo, namalimos din naman ako para lang matubos ang bangkay ng nanay mo sa punerarya. Nagsulat din ako sa karatula na humingi ako ng tulong para matubos ko ang nanay mo. Doon ako nakalikom ng pera para may palibing ng maayos ang nanay mo. Malaki ang utang na loob ko sa mga nanlimos sa akin noon. Hindi ko yun makakalimutan. Ano pinuputo mo ngayon, Tay? Walang masama kung hihingi tayo ng tulong. Hindi natin pwedeng sarilinin habang buhay ang bigat. At alam ko na ang panglilimos ang paraan mo para sabihin sa iba na nahihirapan ka na. At naiintindihan kita, anak. Hindi kita hinuhusgahan tulad ng iniisip mo. Nasasaktan nga ako kasi sa iba ka humihingi ng tulong imbis na sa amin na malalapit sa'yo. Kasi naman, Tay. Alam ko, hindi ka man magsalita. Pero alam ko kasi anak kita. Hindi nyo alam, Tay. Wala kayong alam kung gaano kabigat sa akin na humingi ng tulong sa iba. Kasi nasanay na ako na lagi nag-aabot ng tulong. Hindi ko alam kung paano ako masasanay na ako ang inaabutan. Ay, anak, gusto ko lang magpasalamat sa iyo sa lahat ng ginawa mong sakripisyo para sa amin ang anak mo. Hindi madali yung ginagawa mo. Yung inaabot mo sa akin lahat at wala kang tinitira para sa sarili mo. Isusubo mo na lang. Iisipin mo pa kami. Salamat anak ha. Hindi madali tong ginagawa mo pero nagagawa mo pa rin. Kung nakakaligtaan ko mang sabihin sa'yo palagi, salamat sa pagmamahal mo para sa amin. At kung hindi sapat ang pasasalamat na ibibigay at sasabihin ko sa'yo ngayon, gusto kong sabihin sa'yo na hindi kita masisisi kung ito ang naisip mong paraan para mabigyan kami ng maayos na buhay. Kahit sinong ilagay sa sitwasyon mo, gagayahin ka rin. Huwag kang mag-alala, anak. Hindi kita hinuhusgahan. Sa totoo lang, hinuhusgahan ko ang sarili ko dahil hindi ko man lang naipaglaban ang buhay na nararapat para sa iyo nung bata ka. Kasalanan ko kung bakit ka umabot sa ganito. Kung nagsumikap lang ako lalo noon, hindi mo kailangan magsulat ng mga kasinungalingan sa mga karatula. Maambunan ka lang ng barya. Pasensya ka na, anak. Pasensya ka na talaga. Tuluyan ang napaiyak si tatay habang hawak ang mga karatulang ginawa ko. Inalalayan ko siya para hindi bumagsak sa pagkakaupo niya. Doon ay niyakap niya ako. Nagkaiyakan kaming dalawa at tinanggap namin ang kahinaan namin ng mga oras na yon. Hindi ka talaga makakapagtago ng kahihiyan mo sa mga taong mahal mo. Pagkatapos noon ay inaya na akong umuwi ni tatay Papadudot. Itinapon ko na rin ang karatula ko. Ayoko nang gamitin yon para manloko ng ibang tao at totoong wala namang masamang humingi ng tulong sa iba. Pero mali na hahaluan mo ng pangungonsensya at kasinungalingan para lamang maabutan ka. Tuluyan ko nang tinalikuran ang pamamalimos, Papadudot. Ang mga naipong kong barya ang siyang ginamit ko para maging pamasahe para makalayo sa lugar namin at makahanap ng trabaho. Sa awa naman ng Diyos ay natanggap ako sa Laguna bilang tagabantay ng mga puno ng mga lansones, guyabano, rambutan at iba pa. Malawak na farm yon. Hindi ganong kalaki ang sahod pero libre ang tirahan ko at pagkain. Kaya naiipon ko ang sahod ko para maipadala kina tatay at kay Mimi. Nakaraos pa rin naman kahit papaano ang buhay namin at sa awa ng Diyos at sa gawa ng pagsusumikap ko, tuwing day off ko naman ay umuuwi ako sa amin para makasama ko ang mga inspirasyon ko. Naging sapat na yon para sa akin.
Pinayagan ko na rin si Mimi na mag-sideline bilang tagabantay ng parlor na malapit sa amin. Pero pinayagan ko lang siya tuwing wala siyang klase. Gusto ko pa rin unahin niya ang pag-aaral niya sa lahat. Si tatay naman ay nag-i-extra bilang taga-tanggal na mga damo sa isang subdivision. Hindi nila magawang tanggihan si tatay dahil naaawa na rin sila dala ng edad at kabaitan nito. Mas naging maayos na ang buhay namin lalo't naisipan naming magtulong-tulong at hindi lang umasa sa kaya kong ibigay. Masaya na ako sa kapalaran ko, Papa Dudut. Hindi man ganong kalaki ang nakukuha naming pera pero sumasapat naman ang mga kinikita namin yon at alam naming napaghirapan namin ang perang yon. Hanggang dito na lamang po ang aking liham. Sana po ay nakapaghatid ako ng aral at ng pag-asa sa lahat ng mga tagapakinig ng inyong number 1 radio station sa Barangay LS 97.1. Muli ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Julio.